Ang pagbangon muli 6. Tumango si Jomari. Nagulat siya sa hindi inaasahang pananaw ni Bernard. Si Philip, na kumikilos na parang tulala, ay nagtanong sa kanyang ama, si tatay, ano itong pressure point technique? Parang hindi big deal sa akin. Agad na nagdilim ang mukha ni Bernard, nagnanais na maisample niya ang kanyang mahinang anak. Hihist. Tanga ka, tumahimik ka na nga. Hindi mo pa ba kami pinahiya? Ang pressure point technique ay isang maalamat na kasanayan sa medisina. Sinabi nito na ang ilang mga nakatago na sinaunang manggagamot ay maaaring kumuha o magligtas ng mga buhay kaagad gamit ang pamamaraang ito, na kinokontrol ang isang puwersa ng buhay ng isang tao sa isang pagpindot. Si Lauren ay may sapat na kaalaman at nakita niya ang lahat. Gayunpaman, talagang namangha siya sa husay ni Jomari mula nang magsimula ito nang mapagtanto niyang ang lalaking ito, na sinasabing Nicole S. Boytoy, ay nagtataglay ng tunay na kadalubhasaan sa medisina. Nagtataka siya kung bakit ang isang taong napakatalino ay napagkamalan na isang freeloader. Hindi nagtagal ang paggamot. Makalipas ang 10 minuto, kumpleto na ang pagsasalin ng dugo. Binalutan ni Jomari ang sugat ni Cecilias at nilinis ng mabuti ang lahat, pagkatapos ay inutusan silang huwag istorbohin ang pahinga ng mga bata bago lumabas ng emergency room. Nagmamadaling sinundan siya ni Lauren, tinawag si Dr. Martin, maghintay ka. Humarap si Jomari sa kanya. May iba pa ba? Medyo namumutla si Lauren dahil sa pagsasalin ng dugo, at same time niyang sinabi, wala masyado. Gusto ko lang magpasalamat ng maayos sa staff sa J. Rodale General Hospital. Kung hindi dahil sa inyong lahat, baka nagkaproblema talaga si Sisi. Sinenyasan niya si Eunice, na agad namang dinala ang mga inihandang regalo. Ang mga nurse at doktor na tumulong kay Jomari ay tumanggap ng kanilang mga regalo ng may pagtataka. Alam nilang lahat ito ay salamat kay Jomari na ang pamilya Rhodes ay naging napakabukas palad. Ms. Rhodes, masyado kang mabait. Bilang mga doktor, ginagawa lang namin ang aming trabaho. Hindi na kailangan ang mga kaloob na ito, tumunog sina Philip at Bernard, na lumalapit na may matuwid na mga ekspresyon. Si Philip, sa partikular, ay nagsuot ng hindi maganda na lihim na mapagmataas na hitsura na parabang naging instrumento siya sa pagliligtas sa pasyente. Ang walang pakialam na tugon ni Lawrence ay pinutol ang kanilang pagkukunwari. Paumanhin, ngunit nais kong pasalamatan si Dr. Martin at ang kanyang team. Wala talagang kinalaman sa inyong dalawa. Hindi pinapansin ang kanilang mga nakapirming ngiti, iniharap ni Lauren kay Jomari ang isang gintong card. Sinabi ni Dr. Martin, ito ay isang tanda ng pagpapahalaga mula sa pamilya Rhodes, partikular para sa iyo. Mangyaring tanggapin ito. Bago pa makasagot si Jomari, sumugod si Philip, huminga ng malalim. Nakalok ang mga mata niya sa card habang tinanong niya si Ms. Rhodes, hindi ba yun ang eksklusibong black gold card mula sa Rhodes Corporation? Paano mo ito maibibigay sa talunan na ito? Kung ibibigay mo ito sa sinuman, dapat ay ang aking ama o ako. Ang mga tatay ko ang deputy chief ng ospital na ito, kaya kung credit ang pinag-uusapan, dapat magsimula sa kanya. Lauren, hindi na kayang tiisin ang kawalang hiyaan, malamig na utos, may mag-alis sa kanya dito. Agad na humakbang pasulong ang dalawang matipunong bodyguard, hinawakan si Philip sa buhok at halos kinaladkad siya palayo, hindi pinansin ang kanyang mga sigaw. Nang makita ito, hindi nang ahas na idirekta ni Bernard ang kanyang galit kay Lauren. Sa halip, lumingon siya kay Jomari na may madilim na ekspresyon. Sinabi ni Dr. Martin, ang iyong mga medikal na kasanayan ay maaaring mahusay, ngunit tandaan, kung wala ang ospital, wala ka. Hindi tinanggap ni Jomari ang Lawrence card. Hindi niya nakaugalian na tumanggap ng mga regalo mula sa mga pasyente, kahit na ang card na ito ay kumakatawan sa prestihiyosong Rhodes Corporation at gagawing berde sa inggit ang hindi mabilang na mga tao sa J. Rodale. Miss, ito ba si Dr. Martin playing hard to get? Tanong ni Eunice na nakakunot ang noo. Hindi pa siya nakakita ng sinuman na hindi natitinag sa isang Rhodes Corporation's Black Gold card, lalo na sa isang personal na inaalok ni Lauren.
Napailing si Lauren ng may pag-iisip. Hindi ko akalain. Talagang ayaw niya, bagaman, kung pinaglalaroan niya ako, hindi naman siguro masama iyon. Tapos siya na may nakakalokong ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalokohan. Naiwang tulala si Eunice sa sinabi ni Lawrence, ngunit hindi niya sineseryoso ang kanyang mga sinabi. Ang tagapagmana ng pamilya Rhodes ay isang bihirang kagandahan. Iilan sa J. Rodale ang nakapansin sa kanya. Kahit gwapo at sanay, si Jo Marie ay isang doktor pa rin kung tutuusin. Nang malapit na ang pagtatapos ng shift, natapos ni Jo Marie ang kanyang trabaho at umalis sa J. Rodale General Hospital. Nang makarating siya sa pasukan, isang pink na Maserati ang huminto sa tabi niya. Bumaba ang bintana, bumungad sa kanya ang isang napakagandang mukha. Sinabi ni Dr. Martin, nagkataon lang. We meet again, nakangiting sabi ni Lauren. Magalang na tumango si Jo Marie. Hello, Ms. Rhodes. Lumawak ang ngiti ni Lauren. Pinipilit ni Sisi na pasalamatan ka ng personal sa pagligtas sa kanyang buhay. May fundraising gala sa South City Orphanage ngayong gabi. Bakit hindi ka sumama sa amin at samahan si Sisi? Tatanggi na sana si Jo Marie, ngunit sumakay siya sa kotse nang marinig na nasa South City Orphanage ito. Kung ganoon, salamat, Ms. Rhodes. Kailangan ko talagang bumisita sa South City Orphanage. Mukhang nagulat si Lauren. Sinabi ni Dr. Martin, guest ka rin ba ngayong gabi? Umiling si Jo Marie. Ako ay isang simpleng doktor, hindi sapat na mahalaga para sa isang imbitasyon. Pamilyar lang ako sa mga bata at staff sa orphanage, kaya naisipan kong dumaan. Hindi na nagpatuloy si Lauren, napagtanto na tanging mga elite ni Jerry Dales ang dadalo sa kaganapan sa South City Orphanage. Ang gayong pagtitipon ng mataas na lipunan ay malamang nawala sa liga ng Jo Marie S. Biglang may dumating na dalawang SUV na humaharurot papunta sa kanila, na nag-sandwich sa Maserati. Nag-iba ang ekspresyon ni Lauren, at bibilas na sana siya nang hamampas ang SUV sa unahan sa preno nito, kaya napilitan siyang huminto. Pagkatapos noon, humigit kumulang 8 matipunong lalaki ang tumalon mula sa mga sasakyan. Ang pinuno nila, isang lalaking may peklat na mukha, ay lumukso sa hood ng Maserati at ngumisi kay Lauren. Ms. Rhodes, mangyaring lumabas sa kotse. Nanatiling kalmado si Lauren at malamig na nagsalita, kanino kayong mga lalaki? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng panggugulo sa pamilya Rhodes? Nagkibit balikat ang lalaking may peklat. Ito ay dahil alam namin na ikaw ang prinsesa ng pamilya Rhodes na gumagawa nito. Huwag kang mag-alala, Ms. Rhodes, hindi ka namin sasaktan, ngunit natatakot akong hindi ka makakarating sa South City Orphanage ngayong gabi. Agad na napagtanto ni Lauren na ito ay isang pukana ng kanyang mga kakumpetensya para sabutahe siya. Sinabi ni Dr. Martin, Sisi, hawakan mo ng mahigpit. Ang mga bastos na ito ay hindi alam kung para saan sila. Tumatawag ako ng tulong ngayon. Nang makitang inabot ni Lauren ang kanyang telepono, dumilim ang mukha ng lalaking may peklat. Kinaweyan niya ang kamay at nagutos, buksan mo ang pinto ng kotse. Lumapit ang dalawang lalaki na may dalang mga sledgehammers, malinaw na pinaghandaan ito. Nakaramdam ng gulat si Lauren, alam niyang kahit tumawag siya ngayon, hindi darating sa oras ang mga bodyguard ng kanyang pamilya. Ms. Rhodes, huwag mong sayangin ang iyong oras. It's best kung makikipagtulungan ka sa amin, ang taong may peklat na lalaki ay nanunuya, mukhang saplada. Sa sandaling iyon, bumukas ang nakalock na pinto ng Maserati, at lumabas si Jo Marie sa sasakyan. Sinabi ni Dr. Martin, huwag kang lalabas. Delikado. Sigaw ni Lauren, nakalimutan ang tungkol sa kanyang tawag sa telepono. Humagalpak ng tawa ang lalaking may peklat. Ms. Rhodes, walang kwenta ang pretty boy mo dito. Siya ay mahiyain tulad ng isang daga. Hindi man lang siya ginalaw ng mga tauhan ko, at sumusuko na siya. Ang galing talaga. Bumantong hininga si Lauren at ibinaba ang kanyang telepono. Ayos lang.
Ang pamilya Rhodes ay umatras mula sa fundraiser ngayong gabi sa orphanage. Huwag lang saktan si Dr. Martin. He's an outsider at walang kinalaman sa away namin. Noon din nagsalita si Jomari. Ang bata sa kotse ay aking pasyente, at tinakot mo na siya. Ngayon, binibigyan kita ng 10 segundo para mawala. Ang pagbangon muli pito. Kalmado ang boses ni Jomari, hindi nagpapakita ng tanda ng pagmamataas. Samantala, saglit na natigilan ang lalaking may peklat at ang kanyang mga kawatan bago humagalpak ng tawa. Ha! Sinabi ba sa akin ng magandang batang ito, Scarface, na mawala? Idiot, napakaraming superhero na pelikula ang napanood mo. Sinusubukang maglaro ng Knight in Shining Armor, ha? Boss, bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap? Ilabas na lang natin siya. Marahas na inihampas ng isa pang tulisan ang isang bakal na tubo sa ulo ni Jomari. Napabuntong hininga si Lauren, iniisip na kailangan niyang pumasok para protektahan ang matapang ngunit hanggal na lalaking ito. Bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw. Nakadapa sa sikmura ang Aztec na unang sumalakay. Kahit papaano, kinuha ni Jomari sa kanya ang bakal na tubo. Pagkatapos, sa isang malabong galaw, inindayog ni Jomari ang tubo. Sunod-sunod na katok ang sumunod habang ang mga umaatake ay bumagsak sa lupa, humahagulgol sa sakit. Gayunpaman, walang nakakakita kung paano siya gumalaw dahil napakabilis niya. Si Scarface ay umungal sa galit, tumalon kay Jomari ng isang marahas na sipa. Kasabay nito, inihagis ni Jomari sa tabi ang nakabaluktot na tubo at, nang hindi man lang tumitingin, ay naglunsad ng sarili niyang sipa. Maya-maya, narinig na ang sigaw ni Scarface, at nabaluktot ang kanyang katawan habang lumilipad pa atras, humahampas sa SUV na may nakakasakit na kalabog. Tumalsik ang dugo sa bibig niya habang pilit siyang gumagalaw. Natakot siyang tumingin kay Jomari, na uutol, iyo. Hindi siya pinansin ni Jomari, lumingon kay Lauren na parang walang nangyari. Let's go, Ms. Rhodes. Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Lauren sa gulat. Si Jomari, na tila napakaamo at pino, ay naging hindi kapani-paniwalang mabangis sa pakikipaglaban. Naisip niya na ang isang tulad niya ay malamang na hindi magiging laruan lamang ng lalaki. Sa kanyang mga medikal na kasanayan at husay sa pakikipaglaban, siya ay higit na parang isang nakatagong hiyas. Nakaramdam ng pananibik si Lauren sa pag-aakalang nakatagpo siya ng isang tunay na hiyas. Nakangiti siya ng mapang-akit habang pinaandar ang sasakyan at nagmaneho patungo sa South City. Sinabi ni Dr. Martin, niligtas mo muna si Sisi, tapos ngayon niligtas mo na ako. I don't know how to thank you enough. Nakangiting sabi ni Lauren habang nagmamaneho, lumalaki ang interes niya kay Jomari. Magalang na sagot ni Jomari, wala talaga akong masyadong ginawa. Pero si Ms. Rhodes, mag-ingat ka. Baka konektado ang mga lalaking ito sa mga naglason kay Sisi kanina. Tumigas ang ekspresyon ni Lauren. Mayroon akong magandang ideya kung sino ang nasa likod nito. Malalaman nila na ang pamilyang Rhodes ay hindi dapat gawing trifle, at sisiguraduhin kong magbabayad sila para sa 10 beses na ito. Mula sa likurang upuan, matamis na tumunog si Cecilia, sina Lauren, Dr. Ilang beses na kaming tinulungan ni Martin. Hindi ba dapat bigyan natin siya ng isang uri ng gantimpala? Tumango si Lauren bilang pagsang-ayon. Tama ka. Talagang dapat nating pasalamatan si Dr. Tama si Martin. Pilyong kumislap ang mga mata ni Cecilia. Lauren, may suggestion ako. Ano yun? Well, dahil ayaw niya ng black gold card ng pamilya natin, bakit hindi mo siya gantimpalaan? Personal. Oh, ikaw maliit na brat. Ano bang sinasabi mo dapat kong hugasan ang iyong bibig ng sabon? Nakaramdam si Jomari ng hindi komportable na pakikinig sa mga biro ng magkapatid. Namumula ang mukha ni Lauren, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado nang lumingon siya kay Jomari. Sinabi ni Dr. Martin, please don't mind my sister. Hindi siya nag-iisip bago magsalita minsan. Nakangiting awkward si Jomari, sinusubukang ipakita ang pag-unawa. However, Lauren suddenly added,
though I wouldn't mind what Sissy suggested if that's what you want. Nawalan ng masabi si Jo Marie. Hindi may kakaila, si Lauren ay isang hindi kapani-paniwalang kaakit-akit na babae. Ipinanganak sa isang prestihiyosong pamilya, dinala niya ang kanyang sarili ng may biyaya at may mukha na kayang maglunsad ng 1,000 barko. At saka, curvaceous talaga ang figure niya. Hindi tulad ni Nicole S. malamig, hindi malapitan kagandahan, Lauren ay ang iba pang mga extreme passionate at nagniningas, na may buong labi at curves na maaaring gumawa ng isang tao mahina sa tuhod. Nakita ni Jo Marie ang kanyang makatarungang bahagi ng magagandang babae, ngunit ang kagandahan ni Lawrence ay halos napakalaki. Nasulyapan si Jo Marie S. na bahagyang napahiya sa rearview mirror, humajijek si Lauren. Hindi niya inaasahan na si Jo Marie ay isang taong talagang mahihiya, at siya ay nalibang. Hindi mabilang na mga lalaki sa lahat ng uri ang humabol sa kanya, ngunit hindi pa nakikilala ni Lauren ang isang nakakaintriga gaya ni Jo Marie. Siguro, naisip niya, sulit na subukan siya. Ang South City Orphanage ay matatagpuan sa southern outskirts ng Jerrodale, sa isang malaking bahagi ng hindi pa maunlad na lupain. Matagal nang hinahangad ng komunidad ng negosyo ng Jerrodales ang pangunahing real estate na ito. Ang fundraising gala noong gabing iyon ay inayos upang mapadali ang paglilipat ng mga orphanage, na umaakit kay Jerrodales ng pinakamaimpluwensyang pamilya at mga grupo ng negosyo. Nang lumubog ang gabi at bumukas ang mga ilaw, nabago ang courtyard ng South City Orphanages. Isang red carpet ang sumalubong kay Jerrodales elite, na dumating kasama ang kanilang mga glamorous date para sa isang gabi ng pakikisalamuha. Ms. Rhodes, maligayang pagdating. Personal na binati ng orphanage director si Lauren. Gayunpaman, habang inaayos niya ang kanyang salamin sa pagbabasa, nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang kasama. Sinabi ni Dr. Martin, nandito ka rin. Naku, ang mga bata at ako ay sabik na naghihintay sa iyo. Isang grupo ng mga ulila ang tuwang-tuwa na dumagsa sa paligid ni Jo Marie, paulit-ulit na tinatawag, Andy. Nagulat si Lauren nang makita si Jo Marie na nakikipag-chat sa direktor, napagtanto na ang hamak na kasikatan ng mga doktor na ito ay natabunan ng kanyang katayuan bilang tagapagmana ng Rhodes Corporation. Maya-maya, may ilang VIP guest na lumapit para batiin si Lauren. Napangiti siya, iniisip na sa wakas ay nakuha na rin niya ang spotlight. Sinabi ni Dr. Martin, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang ilang mga CEO, sabi ni Lauren, na handang ipakita ang kanyang mga koneksyon. Sa kanyang pagtataka, nakilala ng mga panauhin si Jo Marie bago siya makapagpakilala. Oh, hindi ba ito si Dr. Martin mula sa Jerrodale General Hospital? Hello, hello. Ako si James Campbell. It's thanks to your miraculous treatment na kaya kong maglakad ulit. Sinabi ni Dr. Martin, isang karangalan na makilala kang muli. Tandaan mo ako. Nagkaroon ako ng mga problema sa aking pagbubuntis. Salamat sa iyo, mayroon na tayong 1 taong gulang. Ang aming linya ng pamilya ay ligtas. Hoy, Dr. Martin. May utang ako sa iyo ng inumin ngayong gabi. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ako sa laro sa edad na 60. Ngayon, malakas pa rin ako. Napatulala si Lauren. Pinagmasdan niya ang mga VIP na ito na sabik na lumapit kay Jo Marie, pinaulanan siya ng mainit na pagbati. Ang mga koneksyon ng lalaki na ito ay malinaw na pambihira malayo sa kung ano ang inaasahan mula sa isang simpleng doktor. Matapos magpaalam sa mga bisita, lumingon si Jo Marie kay Lauren na may paghingi ng tawad. Paumanhin tungkol doon, Ms. Rhodes. Lahat sila ay dating pasyente ko. Sa totoo lang, halos hindi ko na sila maalala. Ngumisi si Lauren. Sinabi ni Dr. Martin, ikaw ang dark horse, hindi ba? Hindi niya alam, talagang hindi maalala ni Jo Marie ang mga malalaking Jerrodale sa kabila ng kanilang katayuan. Ang pagbangon muli 8. Maya-maya lang tumunog ang telepono ni Lawrence. Pagkatapos sumagot, lumingon siya kay Jo Marie at sinabing, Dr. Martin, huwag mag-atubiling tumingin sa paligid. May kailangan akong asikasuhin. See you in a bit. Tumango si Jo Marie.
Siyempre si MS. Rhodes. Huwag mong hayaan na ingatan kita. May ilang oras pa bago opisyal na nagsimula ang fundraiser. Mas maraming maimpluwensyang tao, lahat ay nakatingin sa mga ampunan na mahalagang ari-arian, ay patuloy na dumating. Hindi nagtagal, napuno na ng mga mamahaling sasakyan ang parking lot. Isang makinis na itim na Rolls-Royce ang huminto, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang bumukas ang pinto, lumabas ang isang napakagandang babae na nakasuot ng purong puting cocktail dress, ang kanyang mga binti ay kasing ganda ng nyebe. Ang kanyang hitsura ay gumuhit ng mga hingal ng paghanga mula sa karamihan. Ang ganda. Ang kanyang biyaya ay tunay na walang kapantay. Idris jail time lang saglit sa babaeng ganyan. Yan ang sikat na CEO ng Cruise Corporation. Hindi lamang siya ay napakarilag, ngunit ang kanyang pananaw sa negosyo ay hindi pangkaraniwang. Malamang na maaga ng Shell ang pangunahing real estate ngayong gabi. Isa pang luxury car ang huminto sa likod ng Rolls-Royce. Sabik na tumalon si Sean at nilapitan ang sentro ng atensyon, si Nicole. Nicole, marunong ka talagang gumawa ng pasukan. I bet you'd be a top celebrity kahit hindi ka CEO ng Cruise Corporation. Hindi maitago ng mga mata ni Sean ang paghanga habang nakatingin sa nagniningning na si Nicole. Si Nicole, gayunpaman, ay tila hindi komportable sa kanyang pagiging malapit. Mag-focus tayo sa negosyo. At sa palagay ko pinakamainam na panatilihin natin ang ilang distansya sa publiko. Inalis ni Sean ang pag-aalala niya. Ano ang dapat ipag-alala? Alam ng lahat kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo, Nicole. At saka, single ka ngayon. Sinipa mo ang talunan sa gilid ng bangkita, kaya walang makapagsalita. Tumango si Irene, ay nalayan si Sean. Tama, Nicole. Wala na sa picture si Jo Marie S. At saka, kakampi natin si Sean's. Kailangan ng kanyang suporta para sa Cruise Corporation ngayong gabi. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Jo Marie sina Nicole at Sean na nagkukwentuhan at nagtatawanan, napapaligiran ng ibang mga bisita. Hindi niya inaasahan na masasalubong niya ang babaeng muntik ng maging asawa sa ganoong lugar. Tumalikod siya, balak niyang umalis. Gayunpaman, nakita siya ni Nicole at tinawag siya, Jo Marie. Ikaw ba iyan? Maghintay ka dyan. Umalangaw-ngaw ang pagpindot ng matataas na takong habang papalapit si Nicole, walang katiyakan sa kanyang mga hakbang. Tahimik na sinumpa ni Jo Marie ang kanyang swerte bago humarap sa kanya na may malamig na ekspresyon. Ano ang maitutulong ko sa iyo, MS? Cruz. Napawi ang ngiti ni Nicole. Jo Marie, ikaw talaga. Galit ka pa rin ba sa akin? Huminga ng malalim si Jo Marie, mabilis na pinigilan ang kanyang emosyon. Nagbibiro ka siguro MS. Cruz. Ang isang walang katulad ko ay walang karapatang magalit. Kung wala ng iba, iiwan kita sa kapayapaan. Maghintay, huwag pumunta. Humakbang si Nicole, seryoso ang tono. Kahit tapos na ang relasyon natin, I've always thought na mabuti kang tao, Jo Marie. Kaya please, makinig ka sa akin sa huling pagkakataon bakit hindi mo isuko ang iyong sarili. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jo Marie, natuwa sa pagiging clueless pa rin ni Nicole gaya ng dati. Kahit noon pa man, hindi niya alam ang totoong sitwasyon. Bakit hindi ka tumawag ng pulis ngayon at ipaaresto nila ako, MS? Cruz. Natigilan si Nicole, tapos namula ang mukha sa galit. Jo Marie, bakit ang tigas ng ulo mo? Kahit na nagkasala ako sa iyo, hindi yun dahilan para lumabag sa batas. Makinig ka sa akin. Ibalik ang hari ng mga diamante at harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Lumapit sina Irene at Sean, hindi magkakaibigan ang mga mukha. Nicole, bakit mo pa siya inaabala? Ngumisi si Sean na lumingon kay Jo Marie. Isang walang hiyang magnanakaw na nangangahas na magpakita sa isang high-class event na tulad nito. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Tumikim si Irene, tumutulo ang sarcasm sa boses. Jo Marie, sinundan mo ba si Nicole dito na parang nawawalang tuta? Hindi ko lang gets kung bakit ka tumatambay. Nakakaawa naman. Napatingin si Jo Marie sa mayabang na si Sean. Hindi ba tinuruan ka ng sampal na iyon kung paano kumilos?
Agad na nagdilim ang mukha ni Sean sa galit. Wala na ang mga Nicole S para protektahan ka. Mapilayan ka sa isang tibok ng puso. Sumenyas siya, at nagsimulang lumipat ang mga bodyguard ng pamilya Fields patungo kay Jomari. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang pumutol sa tensyon. Nako, ang sama ng loob. Napakaganda ng pagpapakita ng puwersa. How dare you threaten my man? Lumapit si Lauren na may kahangahangang presensya, nakasuot ng magandang pulang gown. Kasama niya si Eunice at ang mga nangungunang bodyguard ng pamilya Rhodes. Ang kanyang buhok ay eleganteng nakaistilo sa isang updo, accentuating kanyang mahabang leeg at flawlessly magandang mukha. Siya ay breathtakingly napakaganda. Napatitig si Sean kay Lauren na halos maglaway. Isa pang magandang babae ang pumasok sa eksena, at siya ay natulala. Miss, anong sabi mo? Nauutol niyang sabi. Iniugnay ni Lauren ang braso niya kay Jomari S at ngumiti ng matamis. Sabi ko, lalaki ko siya. Sapat na ba yun para sa iyo? Nawala sa ulirat si Sean, nag-aapoy sa selos. Ang talunan na ito ay tila may hindi kapani-pani walang swerte sa mga babae. Hindi siya makapaniwala na nakuha na ni Jomari ang ganoong kagandahan pagkatapos makipaghiwalay kay Nicole. Parang sobrang unfair lang. Magandang babae, narito ang ilang payo, isang deadbeat, isang gold digger. Sa iyong hitsura, hindi siya akma para sa iyo. Irene chimed in, Sweetie, hindi ko alam kung sino ka, pero mag-ingat ka. Ito guys isang talo. Niloloko niya ang anak ko noon. Mas mabuting layuan mo na siya bago ka rin niya lokohin. Hindi pinansin ni Lauren ang dalawa at ibinaling niya ang tingin kay Nicole, ngumiti ng nakakaakit. Naramdaman agad ng matalas niyang intuition na may kasaysayan si Jomari sa babaeng ito. Sinalubong ni Nicole ang tingin ni Lauren na may malamig na titig. Kitang-kita ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Andy, hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang babae na ito na mukhang kilalang kilala mo? Nang aasar na tanong ni Lauren kay Jomari na sadyang mapanukso ang tono nito. Naramdaman ni Jomari ang pananakit ng ulo. Hindi niya inasahan na magkikita ang dalawang babaeng ito, lalo na si Lauren na magsisimulang tawagin siyang Andy ng casual. Ang babaeng ito ay malinaw na nag-uudyok ng gulo. Ito ang sikat na Ice Queen ng Cruz Corporation, sabi ni Jomari na may halong sarcasm. Kilala rin bilang MS. Nicole Cruz, the one everyone's talking about, the woman who dumped me. Tumawa ng husto si Lauren. Oh, so ikaw pala si MS. Cruz. No wonder napakaganda mo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, MS. Cruz. Kung hindi mo pinakawalan si Andy, baka hindi na kami makakahanap ng kaligayahang magkasama. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab sa galit ni Nicole. Ang pagbangon muli siyam. Malamig na tinitigan ni Nicole si Jomari, puno ng pagkabigo, galit, at selos na hindi niya namalayan ang kanyang mga mata. Jomari, hindi ako makapaniwala na nakahanap ka ng bago ng napakabilis pagkatapos nating tapusin ang mga bagay, mapait niyang sabi. Kung gaano ako katanga sa lahat ng oras na ito. Parang niloloko ko lang ang sarili ko. Jomari shot back, pagdating sa mabilisang pag-move on, hinding-hindi ko mapapantayan ang kahusayan mo, MS. Cruz. Ikaw, fine, panalo ka, hindi na ako makikipagtalo sa iyo, nauutol na sabi ni Nicole, nawalan ng salita. Ang kagandahan ni Lauren, ang kurbadong figura, at ang makapangyarihang presensya ay nagparamdam kay Nicole ng hindi kapani-pani walang kawalan ng katiyakan. Kung ang babae sa tabi ni Jomari ay malinaw o hindi kapansin-pansin, maaaring naalis na niya ito. Gayunpaman, naiiba si Lauren na nagdulot siya ng tunay na banta. Hindi nagkulang ang babaeng ito sa kahit anong aspeto kumpara kay Nicole. Nalampasan pa niya siya sa ilang mga paraan, tulad ng kanyang mas kilalang cleavage. Lauren ay ang kumpletong pakete, usang alindog at sex appeal. Sabi ng malaswang titig ni Seans. Bukod dito, ang napakarilag na babaeng ito ay nakakapit na ngayon sa lalaking binitawan ni Nicole. Parang isang sampal sa mukha, na para bang kinukutsa siya ng universe sa pagiging bulag sa halaga ni Jomari S.
Jo Marie, I think we need to talk privately, sabi ni Nicole, huminga ng malalim at diretsyong nakatingin sa kanya. Si Jo Marie ay nanatiling hindi natinag. Sorry po, Ms. Cruz, pero wala akong masabi sa'yo. Jo Marie, gusto mo ba talaga akong ipahiya sa publiko ng ganito? Putol ni Nicole, nagsimulang lumuwa ang kanyang mga mata. Bahagyang nag-alinlangan si Jo Marie nang makita ang mahina nitong ekspresyon. Sige, siguro dapat na bago pa matapos si Jo Marie, hinigpitan ni Lauren ang hawak sa kamay niya at sumingit ng matamis, Andy, baka may mga taong tumingin sa iyo ng masama at itinulak ka palayo. Ngunit huwag mag-alala, nandito ako ngayon. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ang kanyang mapagmahal na pagpapakita ay nagpangit kay Sean ng kanyang mga ngipin sa inggit. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang pumalit kay Jo Marie. Iniisip niya kung gaano karaming buhay ng good karma ang natamo ng bastard na ito para magkaroon ng ganoong kagandahan ang sarili sa kanya. Umikot si Nicole at nagmamadaling umalis, kumakalas ang damit niya habang gumagalaw. Nang mawala na siya sa kanyang paningin ay tuluyan na niyang hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na tumulo sa kanyang pisngi. Akala ni Nicole ay napakalayo na ni Jo Marie. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanya sa lahat ng panahon, ngunit siya ay nagbubunyag ng ibang babae sa mismong mukha nito. 1/3 Chinese plus 2/5, bonus Nicole, Walt up. Biglang natarante sina Irene at Sean. Bumaling si Irene kay Jo Marie na nabaluktot ang mukha sa mali siya. Ikaw na maliit na bastard, tingnan mo ang ginawa mo kay Nicole. Huwag maging cocky. Ang isang tall-una na tulad mo na nabubuhay sa mga kababaihan ay makakakuha ng kung ano ang darating sa iyong maaga o huli. Masisipa ka sa gilid ng bangkita nang wala sa oras. Sinama ng tingin ni Sean si Jo Marie. Miss, tumabi ka. Ang please ng basurang ito ay kailangang turuan ng leksyon ngayon. Feeling triumphant matapos itaboy si Nicole, si Lauren ay malamig na sumagot, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Ang pangalan ko ay Lauren Rhodes. Andy is with me, and if you dare touch him, I'll make sure you regret it. Lauren Rhodes. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Rhodes, ang pinakamagandang babae ni Jerrydales. Bulalas ni Sean na biglang napaatras. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Rhodes ay masyadong makapangyarihan para sa kahit na ang pamilya Fields upang gulo. Lumayo si Sean, ngunit ang kanyang inggit at pagkadismaya ay nasa kanilang tuktok. Hindi siya makapaniwala sa kung paano ang isang tall-unan na tulad ni Jo Marie ay karapat-dapat sa gayong swerte. Katatapos lang niyang makipaghiwalay kay Nicole, pero nakilala niya kaagad ang isang mas maganda at halos perpektong babae. Sinabi ni Dr. Martin, hindi ka nagagalit na nakialam ako ngayon, di ba? Tanong ni Lauren na may inosenteng ngiti. Hindi napigilan ni Jo Marie ang sarili na magalit. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, I know you meant well, Ms. Rhodes. Sinusubukan mong tumayo para sa akin. Pilyong kumislap ang mga mata ni Lauren. Paano kung hindi lang ako tumayo para sa'yo? Paano kung seryoso ako? Tumingin sa kanya si Jo Marie na nagtataka. Lumapit si Lauren, halos damaykit ang malambot niyang katawan kay Jo Marie. Upang maging matapat, si Dr. Martin, medyo natutokso akong gawing realidad ang kilos na ito, bulong niya, na kumikiliti sa tenga niya ang mainit niyang hininga. Isa na may mapaglarong hajijek, naglakad si Lauren patungo sa fundraising hall kasama ang kanyang mga bodyguard. Umiling si Jo Marie, tahimik na tinawag siyang panunukso, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti habang sinusundan siya sa loob. Dalawang Nicole, may nararamdaman ka pa ba sa tall-unan na yan? Sama ng loob na tanong ni Sean habang ang grupo ng Cruise Corporation ay pumasok sa fundraising hall sa ilalim ng maingat na mga mata ng maraming bisita. Jane chimed in, Nicole, mahal, nakita mo kung gaano kawalang kwenta ang good for nothing. Ngayong iniwan ka niya, kumapit siya sa iba. Nakakahiya isipin pa lang. Nabawi na ni Nicole ang kanyang kalmado. Pinutol ko lahat ng relasyon sa kanya. Kahit anong gawin niya ay +25, bonus check be none of my business.
Hindi ko lang ine-expect na ganito pala siya kawalang galang, nagdala ng babae dito. Para lang magalit sa akin. Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang babaeng iyon ay si Lauren Rhodes, ang tagapagmana ng pamilya Rhodes. She's Jerrydale's #1 socialite. Hindi ko maisip kung ano ang nakikita niya sa talunan na si Jo Marie Nicole na mukha ay nagpakita ng isang flash ng pagtataka, pagkatapos ay naiintindihan. Siyempre, lahat ng ito ay may katuturan ngayon. Nang mukhang tuliro si Sean, ipinaliwanag ni Nicole ang think about it. Sino dito ngayong gabi ang maaaring makipagkumpetensya sa Cruise Corporation para sa ari-arian ng orphanage? Maliwanag, tanging ang pamilyang Rhodes ang may ganoong uri ng kapangyarihan sa pananalapi. Ang maliwanag na intimacy ni Lauren kay Jo Marie ay isang tukano lamang para itapon ako sa aking laro. Tinampol ni Sean ang hita niya bilang pagsang-ayon. Ganyan dapat. Alam kong walang paraan na ang isang tulad niya ay talagang interesado kay Jo Marie. So, isa lang siyang tulala, hindi alam na ginamit ni Lauren bilang kasangkapan para guluhin ang iyong ulo. Aaminin ko, medyo palihim siya. Lumiwanag ang mukha ni Nicole na may kumpiyansa ng ngiti. Marami akong pinagdaanan para dalhin ang Cruise Corporation kung nasaan ito ngayon, at hindi ako marupok na babae na madaling matitinag. Maaaring kargado ang pamilya ng Rhodes, at maaaring mukhang perpekto si Lauren, ngunit hindi ako mas mababa sa kanya. Noon lang, inanunsyo ng host ang pagsisimula ng fundraising. Ayon sa mga alituntunin, ang sinumang nagbigay ng pinakamaraming donasyon ay mananalo ng karapatang bilhin ng ari-arian ng ampunan. Nicole, magkano ang balak mong ibigay? Tanong ni Sean. Puno ng determinasyon ang boses ni Nicole. Sapat na upang durugan ang anumang kompetisyon. Sinabi ko ito bago ang Cruise Corporation ay magkakaroon ng ari-arian na ito, anuman ang mangyari. Mabilis siyang pambabula ni Sean. Nicole, maaring ikaw ay isang babae, ngunit ikaw ay may higit na lakas ng loob kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Sa pagsuporta sa iyo ng pamilyang Fields, nakuha namin ito sa bag. Nagmamalaki si Irene. Mahusay na sinabi, Sean. Si Nicole ay palaging perpekto. Iyon ang dahilan kung bakit ang talunan na si Jo Marie ay dapat na lumayo, malayo sa kanya. Ang pagbangon muli 10. Sa kabilang side ng hall ay kinawean ni Lauren si Eunice. Pumunta at mag-donate ng $3 milyong sa doktor. Pangalan ni Martin, bili niya. Natigilan si Eunice. Bagamat talagang mayaman ang pamilya Rhodes, naisip niya na hindi dapat maging walang ingat si Lauren sa kanyang mga gastusin. Miss, di ba medyo sobra? Ngumiti si Lauren ng mayabang. Ano ang masama sa pag-donate ng 3 milyon para sa lalaking nakita ko? Maaaring hindi siya pinahahalagahan ni Nicole, ngunit hindi ako sapat na tanga para hayaan ang gayong kayamanan na dumaan sa aking mga daliri. Hawak niya ang isang file na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Cruise Corporation. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, ang kumpanya ay nagbago mula sa isang bagsak na pabrika tungo sa Jerrydale's publicly traded powerhouse. Dahil dyan, ang netong halaga ni Nicole S. ay tumaas sa kahangahangang $150 milyong. Kapansin-pansin, maraming aspeto ng Cruise Corporations ang tumaas na tila kainahinala, na parang may humihila sa likod ng mga eksena. Ang biglaang tagumpay ng kumpanya ay ganap na tumutugma sa 3 taong relasyon nina Jo Marie at Nicole S. Si Lauren ay hindi sapat na tanga upang maniwala na ito ay isang pagkakataon lamang. Samantala, may 4 na upuan si Jo Marie para sa kanyang sarili. Pagkaupo niya ay agad siyang nilapitan ni Sean na nakangisi. Isang Jo Marie, you're really shameless, aren't you? Kahit saan magpunta si Nicole, parang nawawalang tuta ka sumusunod. Oo nga pala, lahat ng tao dito ay isang malaking pagbaril na handang magbigay ng mga donasyon. Ano ang ginagawa ng walang pera na gold digger na katulad mo dito? Pang-iinis ni Sean. Isang sumulyap si Jo Marie sa direksyon ni Nicole S. bago mahinahong sumagot, lagi ka bang naging napakabilis na minamaliit ang iba? Dahil lang sa may pera kang maibibigay, ibig sabihin hindi ko maipakita ang suporta ko sa mga ulila. Napangisi si Sean. Sa tingin mo ay hindi nakakahiya ang pagpapakita dito kasama ang iyong maliit na pera.
Alamin ang iyong lugar. Irene chimed in mockingly, Sean, don't waste your time on him. Kapag nabili na ni Nicole ang ari-arian na ito, sipain siya kaagad. Nakakunot ang noo ni Nicole habang nakatingin kay Jo Marie, umiiling. Naisip niya na kahit walang ambisyon si Jo Marie, mayroon man lang itong respeto sa sarili. Gayunpaman, tila nataman na talaga siya nang wala siya. Lalo lang nawala ng respeto sa kanya ang presensya niya sa naturang event. Ang pangangalap ng pondo ay kumpleto, at ang host, na kumikinang sa pananibik, ay nagsimulang ipahayag ang mga donasyon. Ang pagbangon muli 10 pamilya Jerrydales Cantrell, 1.2 milyon. Comet Enterprise, 1.5 milyon. Gardenscape Real Estate, 4.5 milyon. Plus 25, bonus nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Malinaw na ang mga naunang anunsyo ay mga warm-up lamang, dahil ang mga halaga ay tiyak na tataas ng husto. Sa wakas, misteryosong ngumiti ang host at inihayag, ang Cruise Corporation, na nag-donate, 12 milyon. Agad namang napanganga ang mga tao sa kabutihang loob ng Cruise Corporations. Isa itong walang kalakip na donasyon, mahalagang regalo sa orphanage. Sa makatuwid, ang bumibili sa huli ay kailangan pa ring magbayad ng mabigat na halaga para sa mismong ari-arian. Sina Sean at Irene ay nagtuwid ng kanilang mga likod, na naliligo sa mga hinahangaang sulyap. Kahit na ang karaniwang binubuo na si Nicole ay hindi maiwasang mapangiti, tiwala sa kanilang tagumpay. Nagpatuloy ang host, at ngayon, isa sa aming huling dalawang mapagbigay na donor, Rhodes Corporation's MS. Lauren Rhodes, 12 milyon. Isa pang alo ng pananabik ang bumalot sa silid. Ang mga bisita ay namangha na si Lauren ay tumugma kay Nicole S. Jodropong donation. Ang hindi inaasahang pagkakatali sa pagitan ng dalawang magaganda at makapangyarihang babae ay nangako ng isang kapana-panabik na showdown. Napakunot ang noo ni Lauren na sumulyap kay Nicole. Hindi niya inaasahan na ang Cruise Corporation ay magiging matapang. Kasabay nito, lumingon din si Nicole kay Lauren, na pagtanto na ang pamilya Rhodes ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, at kailangan niyang bantayan si Lauren. Parehong MS. Sina Cruz at MS. Ang Rhodes ay nagbigay ng pantay na halaga. Sino ang dapat makakuha ng panghuling mga karapatan sa pagbili? Tanong ng host habang humihingi ng sagot ang mga bisita. Tumayo si Sean, inayos ang kanyang suit na may kumpiyansa. Mga binibini at mga ginoo, huminahon po kayo, maayos na sabi niya. Habang ang Rhodes Corporation at Cruise Corporation ay nag-donate ng parehong halaga, pinili ng pamilya Fields na suportahan ng buo ang Cruise Corporation. Sa makatuwid, naniniwala ako kay Cruz. Ang korporasyon ay dapat bumuo ng ari-arian ng pagkaulila. Dagdag sa mga salitang ito, ang mga kinatawan ng Rhodes Corporation ay agad na natigilan. Samantala, nagsimulang magdaldalan ang mga bisita. Talagang dinadala ni Sean ang buong lapdog na ito para kay Nicole. Iba talaga si Nicole S. Nakasuot siya ng alas na ito sa kanyang manggas sa buong oras. Sa pagsuporta sa kanya ng pamilya Fields, walang pagkakataon ang Rhodes Corporation. Tapos na ang deal. Kung ako ang orphanage director, I'd gladly sell to Cruise Corporation. Pagkuha sa magandang biyaya ng parehong Cruz at Fields. Walang utak yan. Chapter 10 plus 25, bonus bumagsak ang mukha ni Eunice nang lumingon siya kay Lauren. Miss, parang hindi sapat ang donasyon natin. Si Lauren ay nanatiling composed. Hindi na kailangang magpanik. 12 milyon na ang kisame. Anumang mas mataas at ang ari-arian ay hindi katumbas ng halaga. Saka siyang ngumiti ng nakakaloko. Pero hindi ko naman hahayaan si Nicole. Maaaring hayaan ko itong dumausda sa iba, ngunit hindi sa kanya. Napabuntong hininga si Eunice. Miss, hindi mo talaga ipaglalaban si Nicole kay Dr. Martin, ikaw ba? Worth it ba siya sa lahat ng problemang ito? Bago pa makasagot si Lauren, tuwang-tuwa ang boses ng mga host sa mga speaker. Ang aming huling donor ay si Mr. Jo Marie Martin. Si Mr. Ang halaga ng donasyon ni Martin ay 15 milyon. Isang saglit na tumahimik ang silid bago sumabog sa kaguluhan.
15 milyon. Sino ang lalaking ito? Nabuga niya lang lahat sa tubig. Jo Marie Martin. Hindi kailanman narinig tungkol sa kanya. Since when Jerrydale's Elite Circle nagkaroon ng ganyan? Agad namang napalingon si Lauren kay Eunice. Anong nangyayari? Di ba sabi ko sa'yo ayusin mo yung 3 million? Mukhang natarante si Eunice, Miss, ginawa ko ang sinabi mo. I arrange for 3 million under Mr. Pangalan ni Martin. Lumapit sa kanya ang isa sa mga subordinate ni Lauren at nagsumbong, Miss, ibinalik ng orphanage ang 3 million na donasyon namin kay Dr. Pangalan ni Martin. Sinabi nila na ito ang kanyang kahilingan na hindi niya ito kailangan. Sa wakas ay nabasag ang kalmado ni Lawrence nang lumingon siya kay Jo Marie, na pagtantong mayroon siya. Personal na nagbigay ng 15 milyong dolyar. Sa mesa ng Cruise Corporation, parehas na natulala si Nicole. Jo Marie. 15 milyon. Paano ito posible? Ungol niya. Bakas sa mukha niya ang kawalan ng paniwala habang nakatitig kay Jo Marie, iniisip kung saan siya nakakuha ng 15 milyong dolyar.